Samantala, tiniyak naman ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay sa Amerika na tuloy na ang EDCA. Yan ay sa kabila po ng mga naging pahayag ni Pangulong Duterte na kumukontra sa war games sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. At mula naman sa Lima, Peru, narito ang unang balita ni Joseph Morong live. Joseph? Connie, ngayong hating gabi ang inaasahang pagdating ni Pangulong Duterte dito sa Lima, Peru para dumalo sa APEC Summit. Pero bago yan, nakausap na nga nitong si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay, itong si US Secretary of State John Kerry, kung saan siniguro nitong si Secretary Yasay kay Kerry na tuloy yung EDCA or yung Enhanced Defense Cooperation Agreement natin sa Amerika. Pwede na makahinga ng maluwag ang Amerika pagkatapos ng meeting na ito ni Yasay at Kerry. Siniguro ng Pilipinas sa Amerika na hindi tatalikuran ng Pilipinas ng EDCA na papayag na magbigay ng access sa pwersang Amerikano sa mga base militar natin. Ito ay sa kabila ng pahayag ni Pangulong Duterte noon na pinag-aaralan niya kung pwedeng ipawalang bisa ito. Pero sabi ni Yasay, may iba na lamang ang focus nito at hindi na lamang ito magiging military exercises. We will continue with EDCA, not so much to focus on joint military exercises, but more on these areas of joint cooperation in the area of the war against illegal drugs, corruption, even disaster mitigation and rapid disaster response. Si Kerry daw ang nag-request ng pulong na ito kay Yasay dito sa Peru. Samantala, sinabi ni Yasay na pagdating ni Duterte dito ay may ikinakasang 3 bilateral meeting sa labas ng APEC. Sa bansang Russia, kay Russian President Vladimir Putin, kay President Xi Jinping ng China at Peruvian President Pedro Pablo Kuczynski. May iba daw ng mga bansang gusto makausap ang Pangulo pero tinitingnan pa daw ang schedule ng Pangulo. Sabi ni Yasay, wala naman daw request si Obama na makipagpulong kay Duterte. Connie, alas 6 ng hapon dito, November 17 sa Peru. Pero yung schedule nitong si Presidente ay magsisimula sa November 19. Kasabayan ng schedule din ng ibang mga leaders ng 21 member countries ng member economies ng APEC. At magkakaroon din ng mga leader ng APEC ng pagkakataon na magkaroon ng informal dialogue dito kay Facebook founder Mark Zuckerberg sa mga susunod na araw. Connie. Yes, Joseph, meron bang basbas ang Pangulo dito sa commitment na ibinigay naman ni Secretary Yasay kay US Secretary of State John Kerry patungkol doon sa pagpapatuloy ng EDCA? Kasi alam naman nating very vocal noon ang Pangulo na kontra siya rito. Sabi nga, that's actually our first question nung matapos itong statement nitong si Secretary Yasay. Kasi alam mo naman na before, ang sinasabi ni Presidente is baka cancelahin ko na lang yung EDCA na yan. Anyway, it's an executive agreement, meaning it's signed only by a president. So parang ang tanong natin, sir, tapos na ba yung ginawang pag-aaral nitong si Pangulong Duterte para masabi nyo kay Kerry na tutuloy tayo sa EDCA? Ang sabi niya ay doon na humingi ng rekomendasyon itong si Pangulo sa AFP at saka sa PNP kung ano yung magandang rekomendasyon nila gawin dun sa EDCA at ang consensus is ipagpatuloy yung EDCA. But merong magkakaroon ng konting pag-shift ng focus, kumbaga mula dun sa military exercises ay mas medyo pragmatic tayo, medyo practical. Sasanayin yung ating mga sundalo doon sa mga disaster response o maging yung pagresponde doon sa pagsawata doon sa illegal na droga sa ating bansa, Connie. Yes, Joseph, meron na ba tayong detalye kung ano yung mga tatalakay naman sa 3 bilateral talks ng Pangulo kasama yung mga leader ng Russia, China at Peru? Yung talking points na tinatawag nila dito, no, Connie, ay pinipino pa yan. Kasi manggagaling yan doon sa nag-request na bansa, in this case in China, and then yung Russia, I think we are the one who requested. So pag-aagrihan kung ano yung pwedeng pag-usapan ng dalawang leader. Ang sabi nito si Secretary Yasay kanina doon sa kanyang press conference ay he's not ready yet to reveal kung ano yung mga talking points ng mga leader na kakausapin nitong si Pangulong Duterte at Connie. Alright, maraming salamat sa iyong update sa amin, Joseph Morong.